ang ibibida cultural identities, yung kasunduan historical na struggle, sa July 30, faiths, and heritage and traditions. bagong kontrata, Yan po plus ang hinihingi namin sa ating gobyerno. mamalaki pa yan. Mahaba Pero po hindi nila ang usaping naiintindihan. conflict sa Mindanao. Kaya kung merong mahaba po supporter yung pinaglalaban pro Marcos, ng mga Bangsamoro people. o pro Duterte, Hindi po kakasya o ang pro 5 Robredo, or 10 minutes o kung doon. kanino, pro Isko, Pero isa lang po, tatanungin lang natin. gusto kong malaman ninyo, Meron ba kayong mga kamag-anak na nakatira sa probinsya na ilagay ito? mo sa inyong mga puso. Hindi na Yung mga pag-uusapan numero kung po ano ang sinabi ating ko, politika. the casualties of more Pag-uusapan na than a natin million ang ating deaths. kinabukasan. So May those papayagan pa people natin who yung died ating will kinabukasan. not be mere statistics. Nadiktahan tayo ng Kasi alam imperialistang niyo, Estados ako, Unidos. may mga relatives ako, Ang tagal na tayo pinsan, pinalipin. even Ang close dami nilang friends, pinatay ng mga Pilipino. namatay dahil sa kaguluhan sa Nung digmaang Mindanao, sa Katipunero. Mindanao at sa Bangsamoro. Nung ikalawang Huwag po digmaan, natin hayaan kung ginawa nila, magkaroon I tayo shall ng isang return. gobyerno Iniwan na nila tayo. pinag-aaway ang Muslim at Kristiyano Walang mutual at ang defense mga Muslim treaty. kapwa Sa Muslim. tingin nyo, mga Amerikano ninyo. mauuna? Hindi. Nasa atin, Tayong mga Pilipino, ang ilalagay niya sa bala na kaya natin para tayo mamatay. sinuportahan Kaso hindi yung ganun na sitwasyon. Wala pong incumbent. Kung Kapag mayroon man tumira ang kapatid China, ang sumuporta sa kanya. Yung ibang bansa, hindi Ngayon, pa rin. ang Gagalaw. tanong ko, Ano ibig sabihin? kaya po ba natin Nuclear gawin war. yun? Ngayon, may na. Billion po ang Kaya po ba natin gawin yun? 8 billion. Sa nuclear war, 5 Nung billion tinawagan ako po. 5 ng billion organizers, ang mamamatay. Automatic sa 1 Binigyan billion. kami ng space at oras para 3 billion marinig lang mo ang ang aming matitira. pagkain. Pero sa 3 billion Muntik na matitira, akong di makasakay sa pag aeroplano. pumutok ang bomba, Na-cancel ang flight ko. Isang Ang dami, isang- di ba, kahapon? isang taon. Kagulo Wala pong na araw. sa airport. Ang sabi ko, wala na. It's not walang meant to tubig be. na maiinom, It is not meant to be. walang sariwang Pero by the hangin, grace of Allah, subhanahu malalanghap. wa ta'ala, walang Pero gamot, kami ng ticket. walang pagkain. Kaya sasabihin ng kami. mga mabubuhay, sana ano namatay yung na rin sabihin kami. yun? Pero bakit natin hintayin yun? Dapat lang po. kumilos tayo. Paparating Bawiin ko sa natin inyo yung ating ang kapangyarihan. May gusto Maraming akong sabihin sa Pangulo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malaki na siya eh. Thank you very much. Alam na yan. Hindi ko na siya dapat turuan. Dahil ang ating presidente, nanumpa siya. Maraming Sa salamat Saligang yan Batas, po. 1987. Kaya po, Rafa, Ano po nakalagay sa napaka-importante Saligang ang Batas? ating Number one, sectoral and community the leaders Philippines po renounces ang war. nagsasalita tungkol sa Presidente ka. state of the nation. Marunong ka magbasa There ng are the Ingles at only ones who Tagalog. can give Ayaw natin justice ng digmaan. to the state of Eh, the bakit may nation. EDCA? Hindi po isang tao Number 2, na nakalagay sa nandun sa Constitution. Kongreso Sumumpa uli ang sasabi presidente. kung nasaan Sinasabi niya, tayo ito, as a nation. Independent Diba? Kasi puro foreign ano policy. pangako, Independent. throwing, at kung ano-ano pang propaganda Independent. ang gagawin nila. malaya. Hindi totoong state Hindi of the nagpapalista nation ang mangyayari. sa mga Kaya imperialista. natin po ginagawa ito Number 3, para po mapakinggan nakalagay sa natin Saligang ang mga Batas. boses ng ibang nuclear tao free at taong Philippines. bayan. At baka naman Bawal meron pa. ang armas sandatang nuklear sa Pilipinas. Maubusan dyan. Hindi Sa ba? EDCA. Baka meron mga gusto Sa balikatan, magsalita. yung Oo, talas mamaya na. po, meron po tayong gagawin. Mas No? After nuclear. the next speaker, I will come down and not walk over, but So, target walk tayo. around. Hindi naman At natin I will kinuha yan. randomly choose someone na magsasalita. Dahil this is a people's zona. Hindi po kami dito ang importante. Salamat. Kayo, mga Pilipino. Okay ba? Tayo! Tayo! Pilipino. Kumontrol! Hindi lamang sa ekonomiya ng bansa, kung hindi sa buong mundo. Ito po, ang imperialistang Estados Unidos. Sa Pilipinas, pinapasok po ang siyam na deklaradong EDCA sites. Subalit, ang sinabi ng kanyang kapatid, 25 itinago ang 16 na base militar ng mga Amerikano. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tawag po dyan ay imperialistang proxy war na tayong
mayong mga Pilipino ang gustong ipambala sa kanyon laban sa mga kapitbahay nating mga bansa. Ang malungkot nito, ang kinabukasan natin at ng ating mga apo ay isinangla na hindi lamang ang ating kaluluwa, kung hindi pati ang kinabukasan ng buong sanlibutan. Dahil kapag pumutok ang gerang ito, hindi po ito katulad ng gera nung Second World War. Ang gerang ito ay tinatawag na pandaigdigang digmaang nuklear. Ano po ang ibig sabihin? Ito po ay ang Dongfeng 5B. Ito po ay sandatang nuklear ng bansang China. Ang pwersa po nito ay 5 megaton. Ang ibig sabihin po nun, 10 kilometro hanggang 5,000 ang kayang maabot kung ito ay itututok sa base militar na tinatawag na EDCA sites. Isinubo tayo ng gobyerno ito nang hindi tayo kinukonsulta na gusto ba natin ang gera? Gusto ba natin ang mga EDCA sites nito? Kanina, maraming sektor na nagsalita. Mahal ang bigas! Mahal ang tubig! Mahal ang kuryente! Pero mas mahal ang paparating na digmaan kapag napikon ang mga bansa na inapilit na inaaway sa ilalim ng imperialistang proxy war. Walang kaaway ang Pilipinas. Kaya dapat ipatupad ang tinatawag na neutralidad at huwag magpagamit ang ating gobyerno sa mga imperialista sa pangunguna ng Estados Unidos. Magbibigay po ako sa inyo ng example. Tingnan niyo po ng maigi. Kapag sinabi ko na detonate, tingnan niyo po. Tingnan niyo po ng maigi ang bilang. Mag-sample po tayo ng gera na sinasabi nila. Kapag nagpaputok ang mga kalaban ng Estados Unidos na ayaw naman natin, detonate! Yan po ang estimated casualty dito po sa Lalo Airport, Cagayan. Yan po ang estimated na mamatay, 47,310. Ang mga masusugatan ay 132,780. Estimate pa lamang po yan sa isang base militar ng EDCA. Kahit na ikaw ay supporter ng mga Marcos, ng Robredo, Duterte, hindi kayo makakaiwas. Hindi tayo makakaiwas sa kapahamakan na dala ng EDCA na ito. EDCA site number 2, detonate! Ayan po, Camilo Osias Naval Base, 12,000
830 na patay. Estimated na patay. At ang casualty po, 17,640. Maaring mas mataas pa po yan. Kaya, kung meron tayong mga kamag-anak, kung doon kayo pinanganak, ang ating presidente, inilagay tayo sa ora peligro. Papayag ba tayo? EDCA site number 3, detonate! Camp Melchor de la Cruz, Gamu, Isabela, 132 deaths, estimated deaths. Mga nasugatan, maring nabulag, napaso ang balat, hindi nakahinga ng maayos dahil sa radiation, 371. Walang gamot, walang transportasyon, walang ospital. Paano ang mga nasugatan? Kandidato rin sila sa kamatayan, bunga ng proxy war na ito. EDCA site number 4, detonate! Ayan po. Sino po ang mga taga Nueva Ecija? Taas po ang kamay! Papayag pa kayo ng ating presidente ay papatayin ang ating mga kamag-anak sa lugar na ito? 112 deaths, estimated deaths, sa isang pindot na hindi man lang natin nais, na hindi man lang kayo kinonsulta. Ito po'y isang klaseng bomba lamang. EDCA site number 5, detonate! Basa Air Base, Pampanga, 266 plus deaths. Ang casualty, halos 1,000,000. Sino ang mga taga Pampanga rito? Dapat simulan nyo na ang marcha! Dapat simulan nyo na ang pagkilos! Huwag nyo lang hintayin na dumating ang mga bomba nuklear na ito na sisira sa ating lugar. EDCA site number 6, detonate! Mactan, Benito, Ebuen Air Base, Lapu-Lapu, Cebu, 1,301,000 deaths. Casualty, 1,172,000. Sa lahat ng mga Cebuano, ewan ko na lang kung hindi pa kayo magising. Pero pag sumabog ito, wala na ho talagang magigising. Huwag na po nating hintayin. Nakakatakot po ang sitwasyon na yan. At yan po ay totoo. EDCA site number 7, Lumbia Air Base, Cagayan de Oro, 311,570 estimated deaths. Mga nasaktan, injuries, kalahating milyon. Malungkot po, pero yun po'y totoo. Anytime, pwede pong mangyari yan. Kung papayagan natin, hintayin nyo pa ba mag-SONA? Hintayin nyo pa ba na mag-SONA? EDCA site number 8, Antonio Bautista Air Base, Puerto Princesa. Napakagandang lugar. 154,000 deaths, 35,000
injuries. At yung nasa dulo na base militar ng EDCA dahil sa proxy war, Balabac Island, EDCA number 9, detonate! Medyo malayo po ito sa populated area, 3,000. Pero buhay pa rin po yan. Ngayon, kapag tinotal po natin yan, 9 na lugar pa lang po ito sa estimated na nuclear blast ito. Ito po, mahina ang 2 milyon kaagad na mga kababayan nating mawawala. At halos 4 na milyon ang mga sugatan. Walang ospital, walang kalsada, walang tubig na maiinom, walang gamot. Paano ang mga maliligtas na ito? Ang epekto ng radiation kapag pumutok po ang mga bomba na ito, 1 taon na ang araw ay hindi natin masisilayan. Pero ang masaklap, hindi po siya siyam na base militar ng EDCA. Sabi ng kanyang kapatid, 25. Ano po ibig sabihin yan? May kinatago pa ho ang palasyo sa atin. At ito pa po, sa darating na July 30, ilagay nyo na po sa inyong kalendaryo, bagong kataksilan sa ating mga Pilipino. Makikipagkasundo muli ang gobyerno ito at sa gobyerno ng Estados Unidos sa bagong kontrata na ang tawag ay 2+2 Military Intelligence Agreement na gagawin doon sa Taguig BGC Shangri-La Hotel. Darating ang dating hepe ng Central Intelligence Agency at ang hepe ng Department of National Defense ng Amerika. Nandun ang Department Secretary ng Foreign Affairs sa Pilipinas, Secretary Manalo, at si Kibo. Giba ang Pilipinas sa bagong 2+2 Military Intelligence Agreement. Ano ang reaksyon ng China? Ano ang reaksyon ng Russia? Pilipinas, ang tigas ng ulo nyo. Hindi naman po tayo yun eh. Sila lang po yun. Konti lang sila. Wala po tayong dapat ikatakot sapagkat kinabukasan na ng ating mga anak ang nakataya rito. Hindi po ito simpleng posisyon sa gobyerno, kung hindi ito ay malinaw na dikta sa atin ng imperialistang Estados Unidos na manatili sila dito sa ating bansa at gawin tayong tuta panghabang panahon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kapayapaan! Maraming salamat po.